Kanina pa nag-iisip si Catherine ng pwedeng iregalo niya kay Gabriel. Nalaman kasi niya kahapon mula sa pag-browse niya sa birthday na pala nito sa susunod na linggo. Gusto sana niyang i-invite ang mga kaibigan nito. Total ang ilan naman ay naririto din sa village. Muli niyang pinakaalaman ang ilan sa mga cookbook ng mami nito. Gusto niyang iluto ang lahat ng madalas kainin nito. Kailangan special. Naisip na niya ang lahat ng bagay na pwedeng iregalo dito. Una niyang naisip ay ang necktie. Pero ang dami na niyang necktie, ang isang cabinet nila sa loob ng closet ay puro necktie ang laman. Maging sapatos. Gusto sana niyang iregalo dito ay iyong sobrang magpapasaya dito. Isa lang naman ang kulang sa kanya. Napatango naman siya. Kung alin pa iyong labis na magpapasaya kay Gabriel, iyon naman ang sobrang hirap makuha. Ma'am, ang dami naman ho niyan. Takang po na naman sa kanya ni Aling Nympha. Abala siya sa paghahalo ng white sauce. Gumagawa kasi siya ng spicy tuna carbonara. Nakita niya iyon sa cookbook, kaya naman inaral niya kung paano ba iyon lutuin. Magtitira ako dito sa bahay, and you can taste too. Sobra-sobra naman to. Mula sa stirring pan na isinali niya ang sauce sa isang aluminum pan. Inayos ang flat noodles sa isang microwavable plastic container at saka pinatungan ng sauce. Masarap daw iyon kapag maraming, pero binudmura naman niya ito ng chili flakes. Ate Nympha, kapag medyo malamig na, pakilagay naman sa isang paper bag, maliligo lang ako. Paalam naman niya sa kawaksi at tumango naman ito. Mabilis siyang pumanhik sa ikalawang palapag ng bahay. Pagkatapos sa silid ay mabilis din siya naghubad at tumapat sa dutya. Maagang pumasok si Gabriel sa trabaho. Dahil hindi siya marunong magmaneho, ay magtataksi na lamang siya. May ilang kabasado na rin siya sa lugar dito sa Maynila. Salamat sa matiyagang tour guide niya na linggo-linggo ay ipinapasyal siya. Pagkatapos maligo ay nagsuot siya ng disenteng damit. Isang blue floral above the knee dress na tinirnuhan niya ng isang ballerina shoes. Nilugay niya ang buhok at nilagyan lang ng isang simpleng hairpin sa gilid nito. Pulbos at manipis na lipsticks lang din sa labi. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin ay nagmumukha siyang desente. At ang hitsura naman niya ay 17 anyos lang ang hitsura niya. Naku ma'am, bumabata kayo lagi tingnan. Baka magalit si sir niyan. Nakangiting sabi naman ni Aling Nympha. Tama nga na siya na may kadaldalan ito dahil sa maghapon yata ay hindi na ito nauubusan ng sasabihin. Bagay ba sa akin? Umikot siya sa harapan nito para makita ang kabuuan niya. Agad naman itong tubango, opo ma'am. Mukha na ho kayong teenager. Bumubungis-ngis pa ito. Inabot nito sa kanya ang paper bag na may lamang carbonara. Sigurado ho kayo ma'am na ayaw ninyong magpasama? Bako kasi magalit si sir na hinayaan ko kayong mag-isa. Nag-aalalang tanong naman ito. Okay lang po ako, I can manage. At isa pa, alam ko naman ang pupuntahan ko. Nakapag-google na po ako, nakuha niya ang saktong address ng lugar na pupuntahan niya. Pagtataksa siya kaya naman alam niyang hindi siya mahihirapan. Mula Makati ay bumiyahe siya papuntang Taguig. Doon kasi siya pupunta. Pumasok sa taxi. Mga nagtayugang building ang nakikita niya. May ilang puno na center road. Pero ang paisa-isang iyon, mas nakakagdagdag ng atraksyon dito. At ang tila mga higanting building na kumikinang sa sinag ng araw. Ma'am, narito na po tayo. Untag naman ng driver sa taxi sa kanya. Nakahinto sila sa isang matayog na gusali na may ilang baitang hagdang papasok sa main entrance. Inabot niya ang 1,000 papel at saka bumaba. Ma'am, may sukli pa po kayo. Habol ng driver sa kanya. Gumiti naman siya. Sayo na po yan. Nagniningning naman ang mga mata ng driver. Naku ma'am, sobra-sobra po ito pero marami pong salamat. Gagarahin na po ako ngayong tanghali. Ngumiti lang siya bilang tugon sa sinabi nito. Sa kabila ng kaistrekstuhan ng kanyang lolo, may isang bagay siyang natutunan ay kung paano magpahalaga sa pinaghirapan ng ibang tao at paano sila gantihan sa mabuting paraan. Kaya iyon ang ginawa niya.
Pero para hindi siya masyadong matagalan, nakagawa ito ng paraan para makaalis sila sa traffic. Kaya alam niya ang hirap nito kanina. Lumapit siya sa glass door ng building, ngunit hinarang siya ng 2 security guard na naroroon. Hinahanapan siya nito ng ID. Pagdating sa reception area ay kinausap niya ang receptionist na naroroon. "I'm sorry ma'am, pero hindi po nagpapapasok si Mr. Ventura ng kahit na sino sa opisina niya, lalo na kung wala naman pong appointment." Magalang nasabi naman ng babae. "Naiintindihan ko, pero pwede naman siguro kahit sandali, hindi ba? Kahit 2 minutes lang, then I leave." Pakiusap naman niya rito. Umiling pa rin ito. "I'm sorry talaga ma'am, pero hindi ko po kayo mapagbibigyan." Naiinis na binuksan niya ang bag. Dinukot ang isang kopya ng papel na naroroon. Kapag di pa rin siya pinapasok nito, ay kakalbuhin na niya ang babaeng ito. "This is enough para papasukin mo ako?" Sabay pakita ng marriage certificate nila ni Gabriel. "I'm Mrs. Ventura." "Ngayon, papasukin mo ba ako o hindi?" Napalunok naman ito, namumula din. "Right away ma'am." Itinuro nito ang express elevator sa kanya. Doon daw dumaraan ang CEO at ang ilang VIP kasama ng mga kamag-anak. "This way ma'am." Pinindot niya ang 30th floor. Sumandal siya sa glass wall at tiningnan ang sarili sa mirror door ng elevator. Mukha naman siyang presentable kaya hindi naman nakakahiyang makipagkita siya. After 3 minutes, huminto ang elevator. Lumabas siya. Nasalubong niya ang ilan sa mga nakakagulat na mukha. May tila bagong gising at nakakita ng multo. May mga nagtatanong at nagtataka. Dumiretso siya sa malaking pintuan na may nakalagay na Office of the President, CEO. Kakatok sana siya na mapigilan siya ng babaeng nabila ay tumayo mula sa isang cubicle. "Ma'am, may appointment po ba kayo kay Mr. Ventura?" Agad na tanong nito. "Ito naman po tayo." Napabuntong hininga siya. Naiinis siya sa mga taong tanong ng tanong. "Wala." Mabilis na sagot naman niya. "But he knows me." Dugsong pa niya. "Sorry ma'am, busy po siya ngayon," sabi ng babae. Sigurado siya na ito yung secretary. Hinawakan niya ang pinto pero pinigilan siya nito. "I'm sorry ma'am, pero ayoko pong mawala ng trabaho." Sabi naman nito. Naiintindihan naman niya na natatakot lang ito. Pero pwede naman kasi siyang papasukin, di naman siya manggugulo. "I won't do anything stupid, so please let me in. I'm here just to visit my dad." Nakita niya ang nanlalaki ang mga mata nito. "I'm his daughter-in-law." Tumayo siya at mabilis na hinagip ang braso ng matanda. "Talaga po bang wala ng halaga ang anak ninyo sa inyo? Kaya niyo na siyang tiisin at baliwalain?" Puno ng pait na tanong naman niya. Hindi niya kasi maatim na ganoon na lamang kung sabihin nitong wala na itong anak. Kanina inabutan niya itong tulala. Nagulat lamang na makita siya. Pinayagan naman siya nitong makausap sila. But like what happened, sa huling pagkikita nila noon sa sementeryo, nothing good happens. Dahil kanina ay kibuin dili siya nito. "You know nothing, woman, so stay away from this." Angil naman ito sa kanya. Siya nasasaktan para sa asawa niya. Gusto lang naman niya itong makausap para magkaayos na ang mag-ama. Ang presensya nito ang pinakamalaking regalong matatanggap ni Gabriel sa araw ng birthday nito. Pero kung mas matigas pa ito sa anak. "I know everything," sinabi niya na sa akin. Hindi siya naglihim ng kahit na isa. Malamig niyang tugon dito. Akala niya ay magagawa niya ng paraan na maayos ang relasyon ng mag-ama. Iyon man lamang ang magawa niya para makabawi sa kanyang asawa. Pero nakakalungkot, hindi niya iyon nagawa. Para sa kanya, because I know he will be happy kapag nakita ka niya sa araw ng birthday niya. Lahat ng mga anak, yun ang gusto. Dahil kung ako siguro ang makakaranas niyon, ay baka tumalo na ako sa tuwa. Pero hindi mangyayari sa akin ang posibleng mangyari sa asawa ko once you forgive him. Nanatiling nakatingin lang ito sa kanya. "Maswerte kayo dahil nariyan pa ang anak nyo." Ang tumanda silang hindi nila nakakasama ang mga anak nila. Samantalang ako, lumaki akong kasama ang lolo ko. Hindi ko naranasang lumaki sa isang kumpletong pamilya. My mom and dad died on the same day
Nakikita niyo po ba? Maswerte po kayo because you still have dad. Your blood, your family. Hahayaan niyo bang habang buhay niyang may malaking pader sa pagitan ninyo? Nakikita niya ang pagkislap sa mga mata nito. Naaawa kasi siya sa asawa niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Iha. Hindi mo alam. Mahina lang ang sabi nito na sinabayan ng pag-iling na wala naman ang tapang sa mukha nito. Alam ko po, dahil dumaan din po ako sa kasumiserablihan, kalungkutan, pero hindi ko ikinulong ang sarili ko habang buhay. I learned to forgive myself and all the people who makes me feel unworthy. Aniya dito, sumandal ang matanda sa pader. Ayoko nang mawala ng anak. Bulong naman ito. Then why you pushing him away? Oo, malaki na siya. Pero hindi niyo ba naisip na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya ng magulang na gagabay sa kanya? Magulang na magsasabi kung alin at ano ang tama at mali. Namimiss na niya kayo. Halos pabulong rin ang pagkakasabi niya. Masyado nang masakit ang mga nangyayari sa usapan nila. Tama na siya lang ang makipag-usap dito dahil kung maririnig ng asawa niya ito, ay baka nandudurog din ito pa kunti-kunti. Buntong hininga na matanda bago tumanaw sa buong syudad. I'm pushing him away dahil ayokong pati siya ay mawala sa akin. I believe that my wife and my grandchild are not died in the simple car accident. Marami akong kalaban sa negosyo that time. I always receive a random alerts, death threats to be exact. My wife and I always talk about it. Sinabi niyang tigilan ko na ang negosyo kung ikakapahama ko lang. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Kaya paano ko i-give up ang negosyong bumuhay sa bawat milenyo ng pamilya? I bought a new rest house. Doon ko muna ipinasyang itago ang pamilya ko para sakaling may magtangka sa amin masama ay alam kong ligtas sila. Sinabi ko kay Gabriel na ihatid niya ang mami at si Teddy doon. But I didn't know na babalik din pala siya na Maynila ng araw ding iyon. And the fire happened. Halos hindi siya huminga habang nagkukwento ang matanda at tumango ito. Hindi na nagawang iligtas ng mga bombero ang pamilya ko. Natrap sila sa loob ng isang kwarto ng bahay. Patay na sila na makapasok ang mga firefighter. Noong una, sinisisi ko ang anak ko sa nangyari. Iniwan niya ang mami niya at si Teddy din. I realized na bakit ko sisisihin ang anak ko kung sa akin naman nagmula ang lahat. May pakiramdam akong kalaban ko sa negosyo ang nagpasunog ng rest house. Pero hindi ako makapagsampa ng reklamo dahil walang ebidensyang mahanap na magpapatunay na hindi aksidente ang lahat at nabulag ako ng galit. Aaminin ko minsan kung sinisi ang anak ko sa lahat. Dama niya ang sakit sa bawat salitang binibigas nito. Ang sakit na unti-unting tumatago sa kaibuturan ng puso mo. Ginagap niya ang palad na matanda. Patawarin niyo na po ang sarili niyo and then you can forgive your son for what he did. Mahal niya kayo. Utang niya sa inyo ang buhay niya. Siguro nakalimutan na niyang iparamdam sa inyo ang importansya bilang magulang. But it doesn't mean na kinalimutan na niyang mahal niya kayo. Hindi po napapagod ang pusong magmahal, especially of the love we're about to offer, lalo na po sa mga magulang. Hinayaan nitong tumulo ang luha nito. Who could that be? Na ang tinuturing nilang agila ay nasa harapan niya ngayon, mahina at umiiyak. Minsan walang masamang umiyak, hindi kahinaan ang umiyak, kalakasan iyon. Isang lakas na ipapakita mo kapag napapagod ka na, kapag nahihirapan ka na at kapag nasasaktan ka, because you are strong enough to accept what's wrong you've been through. Malakas kang tanggapin ang katotohanan, nasasaktan ka rin pala, na hindi ka kagaya ni Superman na hindi tinatablan ng bala. Napakaswerte niya at nakatagpo ka. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Umiling naman si Catherine. Mas maswerte po ako sa kanya. Inayos niya ang pagkakatirintas ng buhok at saka pinahiran ng manipis na lipstick ang labi niya. Bestidang dilaw naman ang suot niya na may white belt sa baywang. Hindi masyadong mababa ang neckline niyon. Tama lamang para sa okasyon. Pinarisa naman niya iyon ng 2 inches strappy sandals na contrast ang kulay sa damit niya. Malapit nang mag-alas 7 ng gabi,
Ngayon na kasi ang birthday party ng Mr. Nia at gaya na naging unang plano niya, may simpleng hapunan, sa katunayan ay nagsidatingan na ang mga piling bisita na alam niyang gustong makasama ni Gabriel sa kaarawan nito. Humarap ito sa kanya at tinaplos ang hintuturo sa gilid ng labi niya. Sobrang saya kapag natikman ko ang labing ito. Natatawang nagbitaw silang dalawa. Sinira mo ang lipstick ko. Ngumuso pa siya na maghiwalay ang labi nila. Binura nito ang ilang kumalat na lipstick sa gilid ng labi niya. Mas bagay kasi sa'yo yung walang lipstick. Pahayag nito. Nahampas lang niya ito sa dibdib dahil sa kilig. Thank you for inviting us here, Catherine. Akala ko talaga ay hindi na namin makikilala ang misis na ito ni Gabriel. Ang ganda-ganda niya. Habang nakangiti sa kanya, ito pala ang asawa. At halos malaglag ang panga niya na makitang sobrang laki ng tiyan nito. Base sa ultrasound, ay quadruplets ang baby nito. Proud na sabi nito sa magiging 5 na ang anak nito kasi panganay pa nila ay si East na malaki ang resemblance sa ama. Ang galing, namamanghang sabi niya. Tinapik naman niya si Edsel sa tabi ni Regine, ay buntis din. Kaya bilisan niyo ni Gabriel ha, aba maiiwan na ang anak ninyo. Sabay-sabay nang nalaki ang samin at sa inyo wala pa. Halos maibuga naman niya ang iniinom na lemon juice. Paano siya mabubuntis kung berhen pa rin siya hanggang sa ngayon? Parang sa Birheng Maria lang. Ay oo, tama si Eddie. Bilisan nyo na, ha? Naunawaan mo ba ako, Catherine? At nang hindi nanghihiram ng anak ang asawa mo sa amin. Tatawa-tawang biro naman ni Daphne. Tumawa lang siya sa mga kantsaw ng mga ito. Kinakabahan kasi siya. Hindi pa naman nila na pag-uusapan mag-asawa ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. At saka paano kung ayaw ng asawa niya? Mapipilit ba niya? Nakakaramdam kasi siya ng inggit sa mga nakikita niya. Mga nanay na sila. May makukulit at bibong mga anak na sila. Mga batang naghahabulan sa garden. Ganoon din ang pangarap niya. Makita ang mga magiging anak niya na masayang naglalaro at naghahabulan. Hihingi ng pagkain sa kanya at sabay-sabay nahahalik sa pisngi niya. Kanina pa patingin-tingin sa relong nasa braso niya. May hinihintay siya pero mukhang hindi na darating. Nagbigayan pa ng mga regalo ang mga bisita nila kanina pa. May tuksuhan na buksan na daw iyon ni Gabriel pero umiling ang asawa niya. Bubuksan daw niya kapag wala na ang mga kaibigan niya. Baka daw kasi kung ano iyon ay nakakahiya lang. Nasa buffet sila at kumukuha ng drinks na matigilan siya. Nakita niya kasing nakatayo ang asawa niya sa gitna ng garden at nakatingin sa taong naglalakad papalapit dito. Halos maluha siya sa tuwa. Akala niya hindi na magkakatotoo ang dasal niya. Akala niya wala na talagang pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gabriel. Idinantay niya ang isang palad sa balikat nito at saka bumulong, "Happy birthday." Nanatiling diretso ang paningin nito, nakatutok sa taong may dala ng maliit na regalo. "Dad?" Tumingin sa kanya ang matanda at saka ngumiti. Ngiti ng pasasalamat. Gumanti din siya ng ngiti rito. Nang makalapit ito kay Gabriel, ay sinalubong nito ng yakap ang anak. "Happy birthday, son."